talking to Parañaque Mayor Edwin Olivares. Welcome to StoryCon, Mayor Olivares. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon po sa inyo po. Good afternoon to all. Pati po sa lahat po naman nakikinig po ng programa. Good afternoon. Okay. Magandang hapon, Mayor. Good Long time no afternoon, see. Mayor. Opo. Mayor po kayo ng opisina namin. Oo. So we'll let Ami ask the first question kasi Muy bueno na, muy bueno na. siya yung taga Parañaque, sir. Go ahead, Ami. Oo nga po, Yes. Mayor, nung Sabado, hindi po nakauwi yung marami naming empleyado dahil sa baha dito sa Parañaque, Sabado ng gabi. At saka biniblame nung sinabi ng MMDA sa si President Marcos, they are blaming the garbage problem. Ano po ba yung sitwasyon ngayon sa syudad and what are we doing about the garbage problem? Ngayon po, totally wala po tayong baha. Nagkaroon po tayo ng baha nung pong Saturday night. Saturday night po yan. Kasi talaga po makita naman po natin continuous yung ulan. Iba yung volume ng ulan. At sumabay po yung high tide. Hindi po makalabas yung tubig natin ng mga drainage po natin going to Parañaque River. Kasi alam naman po natin ang Parañaque along the Manila Bay. Kaya kapag po nag-high tide po siya at malaki ang volume ng ulan po talaga, yun ang problem po natin. Pero makita po natin, umupa kaagad yung baha sa atin in 2 hours time. Wala na po siya kaagad. Immediately, nawala po kaagad yung baha po doon, nung Saturday night. Pero, dahil po yun sa pumping station ba? Bakit kaya yun? Meron po tayong mga pumping station po doon. Gumagana naman yung pumping station natin. Pero ang problem, yung bilangit ko po sa inyo kanina, kapag po nag-high tide, yun po ang problem po natin. Hindi makalabas po yung tubig natin. Going to Parañaque River, going to Manila Bay. Kasi tumataas yung tubig at yung level po niya, hindi po makalabas yung tubig po sa atin. But Mayor, how would you compare the weekend's flooding and of course the rains with for example, last year's flooding? I suppose, considering nga yung sasabi niyo na may high tide na kasabay itong weekend, last year ho ba may ganun ding klaseng flooding coming in with the high tide? Actually, nung Saturday lang tayo binaha ng husto ng dito sa may Sukat Road. Tapos umulit ng konti ng Monday. Pero yung Monday natin, gutter deep lang yung ating Dr. A. Santos. Passable naman yung mga sasakyan natin ng Monday. Mula po noon, ngayon, wala naman po tayong tubig. Wala tayong tubig po. Talaga lang po yung volume po talaga. For almost 5 days, walang tigil ang ulan Wala siyang tigil ang ulan. Kaya malaki po ng volume, pati yung tubig natin sa Manila Bay, tumaas po siya. Sorry, Mayor, I don't exactly get what you're trying to say here because Parañaque has always been along the coastline, so high tide has always been a problem. And if nakita mo over the past, 7, 8, 9 days, ang reklamo ng mga residente ay parating ganon, taon-taon ganon. Nothing has changed. Okay. So I don't know why high tide has become an issue there. We've known about high tide for a long time. We've known about climate change, extreme weather patterns for a long time. So ano po yung nabago? Ang ginagawa po ng city po natin, contingent dredging po natin ginagawa. Nagkakaroon po ng dredging tayo sa creek, pati sa river, wala po tayong tigil po dyan. Ginagawa po natin po yan whole year round yung ating dredging po natin. Tuloy-tuloy pong ginagawa ng city po natin po. At nagkabit po ang DPWH ang booster pump sa lahat po ng ating creek para may push yung tubig natin going to Parañaque River. May kasabihan nga, Mayor. Tuloy-tuloy po yan. May kasabihan nga, Mayor, insanity is doing the same thing over and over again and expecting the same results. So baka kinakailangan ng ibang plano. Baka kinakailangan. Kung paulit-ulit yung ginagawa yan, tapos ganyan pa rin yung resulta, baka kinakailangan ng ibang plano. Yung po ang pinag-usapan natin, stage by stage po yan Kasi tinapos muna lahat ng sheet filing po natin. Lahat ng creek po natin naka-sheet file. Tuloy-tuloy po yung dredging po natin ginagawa. Ngayon ang pinag-uusapan po namin ng MMDA, pati ng DP, maglagay na po tayo ng floodgate. Yan po yung floodgate dito po sa meron pong Parañaque River. Yan po yung daanan ng tubig. Hindi lang po ng Parañaque, pati po ng Las Piñas, Muntinlupa, doon po dumadaan yung ating tubig going to Manila Bay. So kung maglalagay po ng floodgate po doon, at the same time magkakaroon ng pumping station, pag po nag-high tide, isasarado po yan, at para po hindi makapasok ng tubig, dire-diretso yung tubig sa Manila Bay. So yan po yung next step po natin gagawin. Maglagay po ng floodgate. At kanina, bisita po natin si Presidente kanina doon po sa ating pong Redemptorist Channel at yan din pong sinabi po ni Chairman Artes yung floodgate sa Parañaque River. Mayor, meron din bang mga ghost projects sa Parañaque?
na nakita? Wala po. Hindi kasi wala ang po. laging sinasabi ni nila ng mga Cayetano sa Taguig until maimbestigahan, meron pala. At hindi lang meron, marami Opo. pala. Kami po yung willing magpa-imbestiga. Kahit sino po, pag mag-imbestiga, makita po natin. Apo. Well, sir, to Regina's point kanina, your family has been, I suppose, the longest serving family of Parañaque City. In the last 34 years, your family has secured the mayorship for what, I think 16 years, including your father and you and your brother. Ang father ko po, nag-mayor pa dyan way back early 90s pa, from 92 to 95 lang. 95. Tapos, 92 to 95 lang. Tatlong term. Kami po, nag-mayor po ako 2013. yes po. But your brother was, I think, Yes, from... 22 Yeah. to 25. 22 to 25. Opo. Now I asked that po. Yeah. I'd like to ask you sana as far as your family is concerned, what do you think is your family's contribution to alleviating this problem of flooding Yes. that's been a consistent problem in so many decades? Kasi yun po isa sa mga remarks dun sa, I'm sure you've seen social media, na sa tinagal-tagal ng panahon na nakaupo po yung mga Olivares, they've been looking for something concrete, something that they can hang on to. Actually, tuloy-tuloy pong ginagawa natin. Dati po yan, long time ago, years ago, bago po mawala ang tubig sa sukatan, it takes days. Ngayon po, in 2 to 3 hours, wala na po siya. Ang bilis po umupa. Ang bilis po tumakbo ng drainage po natin. Dati, it would take days bago po mawala ang tubig po dyan before. Kaya makikita po niyo, ang laki na po ng improvement. Pero kailangan meron pa hong gawin para finally magkaroon po talaga ng ultimatum matapos po yung ating flood problem po dyan. Pero kung umupa, tignan po ninyo, in 3 hours, pag ulan, wala na po siyang tubig. May pinag-uusapan po lately. Napakabilis umupa po nun. Opo, may pinag-uusapan po lately, but I don't know if this has to do with the local government or the national. Kasi they're again talking about the possibility of reviving the spillway or the floodway. I don't know which one is really the Parañaque spillway or floodway. Napindan spillway. I don't know nga what role the city has with that. Alam niyo ba yung spillway? Yan po yung connection ng Laguna Lake to Manila Bay. Opo. Kaya yung ang problema po na, yung pong nasa baybayin ng Laguna Lake, gusto nila magkaroon po ng attachment po yan, papunta doon po sa atin pong Manila Bay. So, kailangan pag-aralan po muli yan kasi punong-puno na ng communities lahat ito. Kasi ang planong yung Parañaque Spillway, that was 20 years ago. That was, I think the first proposal was in 1977 Panahon pa ni and Noynoy yan. 75. Nung finormulate yung manggahan na floodway plan na kasama ng spillway dapat pero na-cancel Yeah. Oo. Yes, So yes. it's being revived. Are you on board with that or do you see Yes, some... willing po kami. Basta ma-justify lang, ma-solve po natin itong problema natin, pati yung mga nearby city po natin problem, ang Parañaque po ay very willing to do that, na makipag-cooperate lahat po para lang matapos to lahat po itong ating problema. But at the same time, you're looking at congested communities that may be affected along the way. Yes. Yun lang po pag-aaralin yung right of way. Kasi dati po yan, wala pang community nun. Ngayon, puno-puno na ng community. Kaya nga po na pag-uusap namin kanina, yung isa po solution po natin gagawin, aside sa ginagawa natin ngayon, yung floodgate na po sa Parañaque River. Na mismo sa bibig po ni Chairman Artes nang galing po kanina po, kaharap si Presidente. Mayor, yung garbage collection, kanina sabi ng MMDA, they collected 45 truckloads of garbage dyan sa Redemptorist area. Ano po ba yung maaasahan ng mga tao sa po yun, near term sa pagkukolekta ng basura? Ang nagkolekta po no City at saka Parañaque at saka MMDA po yan. Nagsimula pa kami nung Monday pa ho yan. Ito po yung ating Redemptorist Channel. Yung basura po ron, hindi po galing sa inland. Hindi po galing sa Parañaque o doon sa Pasay. Kasi po yung Redemptorist Channel, nasa boundary po yan ng Parañaque Pasay. Lahat ng garbage galing Manila Bay. So, ibig sabihin po nyo, yung basura galing po sa atin po sa mga nearby provinces at ibang syudad na galing. At doon lang nagpunta kasi nasira po yung ating fast trap. Yung ating fast trap dahil po sa lakas ng karet, pumasok po dito sa Redemptorist Channel po natin. Pero hindi po galing ang basura coming from the inland. Are you saying it's Pero incoming? ano kaya ang pwedeng gawin para hindi kasi
Siyempre, tumatapon din yan sa lahat ng tributary sa Parañaque. At naapektuhan yung flooding. Kinapitan po natin yung fast stop doon sa may Manila Bay. Kasi nasira po yung fast stop dahil po sa current eh. Kaya po yung basura galing Manila Bay, pumasok po dito sa Redemptor's Channel, doon po galing po yung basura. Doon po sa Manila Bay mismo. May fast stop po tayo doon, nasira po ng current sa lakas ng bagyo, ng hangin. Ngayon, kinakabit po yung ating fast stop po doon. At gagawin po nating 2 layer yung fast stop. Napag-usapan niyo pa po ba yung ano? Kasi nabanggit kanina ni President Marcos, gusto na nilang ituloy yung Waste to Energy, no? Program. Yes, apa. Pero kailangan daw nila ng kapartner na LGU. At Parañaque ba Ay, magiging willing isang Opo, kapartner willing doon? na Kasi willing po ang they will Parañaque need po doon. legislation, no? For Waste to Energy. Opo, kailangan po yun. Opo, willing po ang Parañaque po doon. Very willing po ang Parañaque po. Very willing po. Pati pinag-uusapan po namin sa Metro Manila Council po yan. Very willing din po yung mga ibang city. Yung ating garbage, yung ating waste to energy. Kung sakasakali po, saan kaya siya maitatayo? Kasi we're waiting Ayun for ang amendments to the yung yun Clean ang Air Act. pag-aaralan po natin. Bawal yung ganyan. Opo, eh. yan. Kailangan po ng legislation po yun. Kailangan po ng galing po sa Congress at pag-aaralan po natin yung zoning, kung saan ilalagay po yung zoning. Pag-aaralan pa yung zoning po nun. Opo, Okay. ma'am. Yeah. Mayor, this Thank is you. Regina again. Pasensya na, but I don't think floodwater subsiding faster now will be acceptable to your constituents. Kasi again, we're coming back to the fact na matagal na po ito. It's a long-standing Pero ma'am, problem. mabilis na mawala And ng even- tubig. Kayo, umikot po kayo sa Parañaque yun. Walang tubig po siya. Kahit nung Saturday, pagdating po ng 2 to 3 hours, wala na pong tubig agad. Yeah, Pero hindi pa po tapos yung solusyon. So, ang solusyon po niyan, yung po pinag-aaralan po natin for implementation, yung floodgate. Yeah, but matagal na rin pong can you call it a technology? Matagal na rin pong initiative ang floodgates. Why are we only talking about Yes. it now? Inuna muna po natin yung mga sheet filing. Ang laki po ng ating sheet filing na ginawa na lahat ng creek. Dati po wala pong sheet filing po lahat yan. Ngayon, pati yung pumping station, ginawa yung pumping station. Pati yung dredging, tuloy-tuloy na ginagawa. Ang dami pong creek at saka river dito po sa Parañaque. Ang dami pong ginawang flood. Pero kailangan pa gawin pa natin additional. The MMDA said yung pumping station couldn't keep up sa Parañaque. Tama po ba? Gumagana naman po siya, pero problema nga po, yung ating floodgate, wala pa po siya. Kapag po nag-high tide, hindi mailabas yung tubig. Kapag po talagang araw-araw, 5 araw tumuulan. Kasi tumataas po yung level eh. So ang solution talaga po dyan, after nitong dredging na ginagawa natin continuous, yung floodgate. And how will Yeah, po. ano po yung plano sa floodgates? How will it work? And how much will it cost? How long will it take? Yun, ang lahat po yun, understudy po yan. At ang magpapagawa po niyan, ang national government, hindi po LGU. Dahil ang nakikinapag po doon, lahat po ng city dumadaan po doon sa ating floodgate na gagawin. Mayor, nabanggit nyo kanina na wala ni isang ghost project sa Parañaque. Marami kasi mga Opo, LGUs, ang sinasabi nila, hindi sila sure kung meron o wala. Dahil ang humahawak Kaya na... mag-imbestiga po sila, mag-imbestiga. Open naman po Hindi, tayo. hindi lang. Ang sinasabi ko lang, Mayor, marami LGUs hindi alam kung meron o wala. Dahil nga, ang may kasalanan kasi yung DPWH, National Yes, Government, tama po di ba? yun. Kaya Opo, hindi tama nila po alam yun. kung meron Tama o po. wala. Paano nyo nasigurado Opo. na wala? Hindi naman yan hawak nyo lahat. Tayo po, willing po tayo magpa-investigate. As far as I know po, may project pong ginagawa. Ang tinatanong lang natin kung effective yung ginawang project. Yan. Kung effective yung project. Yan. So, yun po yung question. Kung effective yung project na ginawa ng DPWH, yung mga ating mga booster pump na ito, yung mga sheet piling po natin, yan. Yun ang tanong po kung effective. And in your opinion, it has been effective? Hindi siya 100% effective. Malaki na gawa din kasi mabilis sumupa yung tubig. Kasi dati inaabutan days eh. Ngayon 2 to 3 hours wala na po siyang tubig. To Ronald's point, Mayor, na-mention ng Parañaque sa Cabral files. I'm sure you know about it. Yung so-called leaks from the late Undersecretary Cathy Cabral. Parañaque received 1.66 billion pesos daw in allocable flood control funds, including 2 tranches of 100 million flood. Ang LGU, hindi po kami nakikialam yan. DPWH po yun.
DPWH po nag-i-implement. Hindi po dina-download ang pera si LGU. Yes, DPWH na nagpapa-implement. Kung LGU nagpapa-implement po nun, accountable po kami. Yes, I know that the money gets downloaded to DPWH local district Yes, units, pero yes. of course, it's always done in coordination with the LGU. So, itong, Yes. when you pero say, sila nagpapabid, sila nag-i-implement nun. pero in coordination with the LGU, so of course, they have to consult Yes. your office kung saan kailangan gawin yung flood control projects, what kind of flood control projects will work, and so on and so forth. So, my question Tama to you po on yun. that is, yung dalawang 100 million peso flood mitigation structures, I think they were in sa Pangbuaya Creek at saka sa Manila Memorial Park. Ano na po nangyari doon? Yes. Yun po. Hindi lang ba ako masyadong private po, pero alam ko po na sheet filing ang ginawa po doon. Na sheet filing. Sheet filing ang ginawa. Yan po yung pagpalagay po ng sheet filing sa bawat gilid ng ating creek. Sheet Tapos meron piling po sa silang, creek. in my understanding, meron tinilagay na booster pump po doon. Yung ating booster pump. Okay. You're saying you are not privy to these projects? They don't consult you at all? Nagko-consult po sa LGU kasi nag-i-issue po kami ng no objection doon. Yes, correct. Oo, meron kami ni-issue ang LGU ng no objection. Pero silang gumagawa ng planning po doon at kino-coincide din po namin doon sa aming planning, ng aming drainage plan ng city. So, Mayor, dahil hindi kayo privy dun sa lahat ng projects ng DPWH, may possibility na may ghost project na hindi nyo alam na ginawa. Mahirap naman ako. Hindi ako private po. Mahirap naman ako magsalita ng ganoon. Kanya nga. Ang ibig ko sabihin kasi, dahil maraming LGUs naguhugas kamay doon sa mga ghost project, dahil nga, iba nga yung in charge doon. National Tama agency po. yun. No? Ang Yan po yung reality. Oo. Yan po yung reality. Oo, So, yun ang Yan po sinasabi yung ko. reality. So again, how can you be so Apo. sure that there are no ghost or substandard projects, flood control projects in your city? As far as I'm concerned po, kasi nagpapaalam po sila sa amin eh. Nag-i-issue kami ng no objection po doon. At tinatanong lang po natin kung effective yung ginawa nila. Sir, maliban Yan, dun kung sa ano, effective yung ginagawa nila. Yun ang isang malaking question, yung effectivity. pero maliban po dun sa no objection, do they even consult you and the LGU as far as, for example, the planning, the proposing, the Basically, planning? yung hinihingi sa amin, yung no objection po. Yung no objection, yung pang hinihingi po nila. So maliban yun lang. dun po, wala ng participation? Opo, sila na mismo nagpapa-implement doon. Pati yung kanilang proposed na project. Pero ang hinihingi lang sa city, yung no objection. Pero hindi ba kayo pwede mag-propose, Mayor? Alam niyo, mas alam niyo yung yung mga Mag-propose, problema ng oo. syudad niyo. Pwede bang sabihin niyo, Oo. etong creek na to, mas kailangan yan. Etong creek na to, kailangan Pwede rin mag-propose, linisin. pero- Kulang ng drainage pero finally, dito. Pero sila rin magdi-decide. Sila rin po yung magdi-decide po, no? Kasi sila po yung nag-i-implement eh. Kamusta naman Yes po, ma'am. Kumusta naman po yung mga yung mga kalye? Kasi nagrereklamo na pamura si Vince Dizon ng isang araw. Doon sa mga Opo, pothole, opo. doon sa EDSA. Ay, Diyan po tuloy. sa Paranaque, Opo, tuloy. kapag ganyan nababad ng matagal, nagkakaroon ng pothole. Kumusta po yung mga Opo. kalye ngayon? Tuloy-tuloy po yung ating pag-overlay ng asphalt po, ng patching po natin. Pero konti lang binaha sa amin eh. Basically, hindi naman yung buong city natin. Yung pong atin na portion ng Dr. A. Santos lang po yung binaha sa atin. Meron kami problema ng konti dito po sa may San Antonio Pascual Compound, na ipit yung isang compound po doon at yung Valley 2. Basically, yun lang po ng konti. Hindi kami halos binaha. Kung makikita po ninyo yung aming mga kalsada, halos wala kaming flood. Maraming barangays daw ang binaha this time around, di ba? Nakita niyo ba, sir, yung Binanggit ko po sa inyo, yung Yeah. Valley 2, dito po sa may San Barangay Antonio, San Dionisio. yung sa may San Isidro, tapos Oo. yung atin dito po dito po sa Pascal Compound. Doon lang po yun basically, yung Quirino Avenue po natin, yung Ninoy Aquino Avenue po natin, wala po siya. what about ano po yung plano natin for the better waste management system? I mean, I get your answer na a lot of the trash, karamihan ng basura ay galing sa inland, pero again, alam na po natin that Hindi it po, might sa end inland up... po, galing sa Manila Bay po. Ay, sorry, galing Manila baliktad. Bay po yun. Yes, correct. That's what I Oo. meant. That's what I meant. Galing sa po Manila yun. Bay. But again, Yan, opo. if we already know that's a problem, what are we doing about it?
Yun po, yung ating fast trap, yung pong fast trap na nilagay po natin po doon para hindi pumasok sa ating Redemptorist Channel. Kasi nasira yung fast trap po natin eh. Yung basura po sa ibang probinsya, hindi ko po alam kung ano gagawin po doon. Ang aking desisyon, magkaroon po tayo ng fast trap para hindi pumasok doon sa Redemptorist Channel. The which na meron na po tayong fast trap ngayon. Kasi nasira lang po yun dahil nga po sa current. The fast trap will only stop the garbage from getting to your city. It doesn't take Yes, away the yes. garbage. Oo, pero yung basurang galing sa probinsya, wala po akong kaalam doon. Paano kung gagawin po yun? Oo, kasi galing sa ibang lugar po yun. So, wala na po So, kayong kailangan kinalaman lang po doon. talaga, we have to educate the people. We have to educate the people na kailangan yung tama na pagtapon ng basura at full implementation ng ordinance sa Littering Act natin. Okay. We'll leave that there. Thanks so Apo, ma'am. much for talking to us. Thank That you, was ma'am. Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Salamat, sir. Salamat, Mayor. Thank you, Mayor. Okay, salamat Thank po, you, ma'am. Mayor. Salamat po. Thank you sa opportunity. Salamat po. Thank you.